Vice Presidente. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Hindi malinaw kung tumawa nga ba si VP Sara sa mga banat ng kanyang ama matapos ang Yan ang totoo kasi naandun kami. Naandun kami. Hindi ho siya tumatawa. Poker face. Alam niyo yung poker face? Ganun lang siya. Tumatawa lang siya pag kinakausap siya ni Senator Ivy, katabi niya. Na silang dalawa nagtatawa. Hindi dun siya nag-i-speech. Poker face lang si Madam. prayer rally na yan. Nagkita kinabukasan sina VP Sara at First Lady sa departure ceremony ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Kapansin-pansin doon ang pagtambak ng pakikitungo ni Liza sa bise. Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Sa isa pang video, bineso ng First Lady si Executive Secretary Lucas Bersamin at nilagpasan lang si VP Sara na slow kausap motion noon ng pa, oh. Pangulo. Noong February 2 naman, sa isang event, ilang beses tinanong ng media si Liza kung kumusta ang samahan nila ng bise, pero hindi siya umimik. Ma'am, sorry. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, any, lang po, short reaction lang, ma'am. Sa isang punto, napatakbo pa siya. Ilang araw matapos Tumakbo pa. yan, si Vice President Sara naman ang tinanong at ang sagot niya lang. I have no comment on that at the moment. Sa kabila, Kita nyo yung ale. Laging ganun yan eh. Wala akong komento. Every time na merong sasabihin na masama si Pangulong Duterte dito sa ating presidente, si VP Sara laging no comment, no comment. Basta siya magtatrabaho lang. Kita nyo ha, yun na nga lang tinatanong siya tungkol sa issue ng China, which is alam natin na iba yung foreign policy ni VP Sara Duterte pagdating sa China. Alam natin yun. And yet, dinisiplinahin siya ang sarili niya na huwag magsalita laban sa presidente. Ganun ho eh, di ba? Oh. Tas yan, musta ka dyan? Ay, yan. Si Spencer Lacale, ha? Spencer! Yan. Sinabi noon ng bise na wala namang problema sa samahan nila ni Pangulong Marcos. Pero nagpatuloy ang mga patutsyada ni dating Pangulong Duterte na pinweltahan naman ni PBBM tungkol sa umano'y secret o gentleman's agreement sa China. Noong Lunes lang, natanong si Pangulong Marcos kung kumusta ang relasyon nila ni Vice President Sara. Ang sagot niya, It's complicated. Naku po, complicated. It's complicated. wala namang pahayag pa ang bise sa mga bagong sinabi ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam. Anak ko, kaya tuloy ang daming nagsasabi na talagang umalis na siya sa gabinete. Diba? Nako po. Ang dami yung nagsasabi na, eto, nakikita ko rin. Yung mga tanso na nagsasabi, ang binoto namin si Bongbong Marcos. Hindi ho si hindi si ganito, hindi ganyan. Sabi naman na isa dito, Sir Banat Bay, mas okay wala kang shades, mas gwapo ka. Shit. Na-offend ako dun kasi may katotohanan. Tama, mali. Joke lang. Ito pa, halatang gumagawa ng issue para mapatalsik si BP. Uy, totoo kayo dyan. Pati naman kayo kay Spencer, kay Jay Ibarra, bati-bati nyo naman. Totoo naman, boss. Huwag nyo ako masyadong binobola. Binobola nyo ako. Alam ko naman yun. Kaya nga ako nagsishades. Tama, mali. Tumitira ka ng Coke, boss. Oo naman. Coca-Cola. Sabi, pag umalis ang saya ng ACT teachers at kabataan list, okay lang yun. Sa akin, okay lang yun.
wag nating bigyang pansin yung mga animal na yan, yung mga komunista na yan sa kamera. Ha? Eto bakit si Sin Emotion love na kita. Ganuhan. Taray mo, ha? Banat bay, kailan ka mag-asawa? Di na. Ubus pera lang yan. Grabe. Ano yung nung una mong napanood or di ba may teaser silang inilabas? Naisip mo ba na pag-uusapan tayo dun sa buong interview na yon? Hindi. I never thought na imi-mention tayo ni Mrs. Lisa Araneta Marcos. Gusto ko lang siya i-refer ng Mrs. Lisa Araneta. Oh, yeah. Okay, yeah. Mrs. Not the Lisa Araneta. Okay, let's settle on that, okay? So, si Mrs. Araneta Marcos, hindi ako sanay. Sige, magpakabait ako kasi kasama kita. Okay. Alright, si Mrs. Araneta Marcos nagpa-interview. So, yung una, di ba, yung teaser nila or spliced video ni Taberna, kung saan yun nag-fabricate ng case sa akin. Fabricated case. But anyway, na si Inday yung unang tinira, na bad shot na raw si Inday kasi daw dapat daw, sama-samang babangon muli, pero si Inday umattend pa nung maisog rally at parang nag-agree pa dun sa bangang na bangag. Yung comment mo doon. Ang comment ko doon, I think it is up to Vice President Inday Sara na mag-reply sa kanyang sinabing ganon. Ikalawa, hindi naman alam ni Vice President Sara Duterte na sasabihin niya ng tatay niya at ng mga kapatid niya. They were shocked, no? I think everyone was shocked na gagawin niya ni Duterte. At ikatlo, bakit lang si VP Inday Sara Duterte yung binoboljak niya doon? Nandun din naman ang kanyang sister-in-law na si Senator Amy Romualdez Marcos na isang tunay na Marcos. Di ba? Correct. So, bakit siya nag-center kay Vice President Sara Duterte? And of course, bilang isang mamamayan, si Lisa Marcos naman ay may karapatan na guaranteed ng Philippine Constitution bilang isang mamamayan, di ba? Na may karapatan siya na i-criticize ang mga opisyal ng gobyerno bilang isang mamamayan. Mamamayan. Okay. Di ba? Bilang isang mamamayan kasi hindi nga siya bilang isang mamamayan. So anyway, sige na nga, sige. Mamaya na nga ako, gigil ako, pero mamaya na lang sa solo ko. Okay. Alam mo, sa solo vlog ko. But anyway, okay. So yung unang pinag-usapan doon, ang gusto kong tanungin, yung kanyang hairdo. Ang kanyang outfit muna. Ano yung na-notice mo sa outfit, yung kanyang portrayal? I think she wasn't prepared. I think parang very impulsive yung decision niya tong magpa-interview. Hindi man lang nagpa-ayos. Parang tayo very spontaneous lang din, di ba? Yeah, Hindi tayo. correct. Wala tayong ayos ng hair, walang makeup, ganyan. And Correct. nakapambahay lang, di ba? Yes. Ganun din si Mrs. Lisa Araneta Marcos. So ito No? na yung pambahay natin. Yung sa kanya, parang, Yes. sabi ko nga doon sa vlog ko, parang yung hindi nabayarang labandera. Nalugi. Parang anyway. Oo, pati yung makeup niya, hulas, di ba? Na parang Yeah, hulas. iniisip ko nga, wala ba nag-aalaga kay Mrs. Lisa Araneta Marcos bilang isang first lady na sabihin na, ma'am, yung hair niyo po medyo dry or yung skin niyo po, yung makeup niyo po hindi plakado, nagmamantika at dry yung skin. Ayusin po natin, ma'am, para maganda po ang rehistro sa camera. At syempre, ikaw din, kung inaalagaan mo talaga si Mrs. Araneta Marcos bilang isang first lady, sasabihin mo din si Taberna na, Anthony, tsaka yung lighting mo. Yes. Diba? Pero sabi, cute daw sila eh. Tayo daw ang pangit na mga nag-criticize. Actually, cute naman talaga sila. Like a stuffed toy, di ba? Like
cute din naman si Kiropi, di ba? Correct. Cute. Cute din. Okay, diretso na ako, Sas. Bilisan natin, no? Para kasi alam ko excited sila. Sa tingin mo, sino ang nasa likod nitong kanyang pagpapa-interview? Ang nasa likod ng kanyang pagpapa-interview ay walang iba kundi si Mrs. Araneta Marcos. Sarili niya. Kalaban niya yung sarili niya, di ba? Yes, yes. Pero, And I think, aha. Ma'am, ginagawa rin niya to bilang pang-distract. Kasi grabe na yung pambabato sa asawa niya. Sunod-sunod. At sunod-sunod ang kapalpakan, lalo na ang nawawalang 3 billion worth of shabu. Kasi ako, Yes. Mother Dragon. Kasi ako, Mother Dragon, naniniwala ako kay President Bongbong Marcos na ang shabu na nahuli sa Batangas, according to him, ay high quality, high potency, at worth 13.3 billion. So let's stick to it. Yeah, sana punta yung poor video. Sabi ko nga doon, baka sininghot niya. But anyway, yeah, ito nga ay pang-distract lang. Bago ako tumumbok doon sa sinabi niya sa'yo at saka sa sinabi niya sa akin, ano yung pinaka-alarming doon sa interview na napansin mo? When I say alarming, na makakapaglubog lalo sa kanila, sa kay Marcos Jr. o sa administrasyon? Lahat ng sinabi niya. Correct. Lahat. So the whole interview is really palpak. The interview itself is palpak from the hair to the makeup to the lighting to the statements. Kasi alam mo, Maharlika, no, hindi naman tayo iba sa vlogging. Alam natin na pag bibitawan tayong mga salita, dapat may mga maisasampal tayong mga dokumento. Hindi po pwede putyo-putyo lang, di ba? Kaya ito, maraming salamat, Mother Dragon, Maharlika, na ako iyong pinanyayahan para maipakita talaga natin ang mga ebidensya laban kay Lying Lady. Lying Lady, sabi ko nga, talagang grabe ang pagsisinungaling. Unahin na muna natin sa'yo. Kasi natatandaan ko, nung nagkita tayo, first time tayo nag-meet, napag-usapan na rin natin sa mga nakaraang vlog, na naikwento mo to sa akin yung case mo. Di ba sabi ko, ito si siguro, sugo to ni Taning. Di ba? Di ba may mga ganun tayong pagdududa sa isa't isa. Sabi ko, ayoko magtiwala dito, baka sugo ni Taning to. So hanggang sa nag-click na yung personality natin, di ba nagkita tayo dun sa May 9, pareho ng ating, nakita natin yung sila lang yung kumakain, sila lang yung umiinom, then yung mga supporters doon, na mga loyalista, Marcos loyalist, ni isang butil na bigas, wala talaga. Then tayo yung talagang nag-effort, nag-initiate. So, alam na rin naman ng tao yan. So, anong gusto mong i-play ko? Yung muna yung sinabi sa'yo? I think in the interest of fairness, i-play natin yung sinabi mismo ni Mrs. Araneta Marcos tungkol sa akin. Para marinig ng taong bayan, no? Okay, so ito po muna mga palangga. Audio lang to ha, tapos i-discuss namin ni Sas. Oo, kasi Sas and RJ, I met them because they were sued for cyber libel. So they came to me, pro bono. Ako naman, I would like, because I was on that time, I didn't know that Sas was a guy. Okay? So my affidavit said, she did. Sabi ni Jenny, mga lalaki yan. So, I mean, I did all that, diba? So, 3 years pro bono. Tapos bigla na lang, something happened, we went to court. She made a deal with the other side and took RJ away. Sabi, ito muna. Medyo makapal yan, pro bono, 3 years, tapos you'll fire our law firm. Diba? I didn't want to tell my partners, parang, tapos yun, anong sinasabi? Why are you doing that? Well, if you're happy that way, there's such a thing as karma. I'm sure after 1,500 days, you'll stop talking about me. Si Maharlika. Okay, hanggang doon lang. Susunod na ako. Okay. So, yung sinasabi niya, na lumapit ka daw sa kanya. Nung sinabi niyang lumapit ka, kayong dalawa ni RJ, para humingi ng legal assistance pro bono. Yeah. Ano ang totoo doon? Ang sinabi niya, yan daw ang circumstance kung bakit kami nagkita. Nagkakilala. Nagkakilala. Lilinawin natin. Ang claim ni Mrs. Araneta Marcos ay nagkakilala kami dahil dinimanda kami ni RJ Nieto, Thinking Pinoy, at ako ng cyber libel. Ni Joe Berlao yun. Oo, hindi. Sabi lang niya cyber libel.
Yun ang sabi niya, cyber di ba? libel. Okay. Sa lahat ng sinabi niya ni Lisa Marcos, isa lang ang tumama. Na nagkakilala kami. Kasi totoo namang nagkakilala kami. Pero hindi totoo lahat ng sinabi niya. Iisa-isahin natin niya, Ma'am Shi, no? Paano ba kami nagkakilala ni Lisa Marcos? Okay. Annex 1. Ayan. Okay. Annex 1, what is that? Okay. Annex 1, ito po ay November 2017. November 16, 2017. Ako po ay umuwi ng Pilipinas from the Netherlands dahil ako ay naimbitahan na magsalita sa Davao City tungkol sa foreign policy. Ayan yung video, makikita niyo yun sa crossroads sa Holy Cross, Davao City. Ngayon, nalaman ni Franco Mabanta na ako ay uuwi ng Pilipinas. Si Franco Mabanta po ay ang PR noon ni Bongbong Marcos. Alam mo yan. At Mother ito na yun, Drug. di ba? Yes. Ngayon, nag-arrange ng dinner si Franco Mabanta kasama ng mga vloggers. Yan, lahat yan. Oh, nandyan si RJ, nandyan si Lisa. Ayan, si Lisa nasa dulo. Oh, nandyan pa ang Yes, andyan ang yumaong Jojo Robles, nandyan si Franz Imperial. Ayun, nakita mo si Franz Imperial, nandyan pa. Si Franco Mabanta, si Tom, si Mark Lopez, si attorney, everyone. Almost everyone. Si Mocha at nasa likod. Okay. Ngayon, anong year to, by the way? That's November 20, 2017. Okay. November 20, 2017. 2017. Okay. Ngayon, ayan ano ang agenda ng meeting na yan? So makikita natin sa post mismo ni Thinking Pinoy, nag-post siya, yan, dinner with Senator Bongbong Marcos and fellow bloggers, especially the very minor blogger for the motherland sa Surgano. Kaya pa may minor pa ha. Okay. Yes, kaya may minor. So nakita nyo, ako ay nakaupo sa kanan ni Bongbong Marcos, di ba? Sila nag-arrange yan. Si Lisa Marcos ang nag-arrange ng seating arrangement na yan. Diyan ako pinaupo sa kanyang kanan. Okay. So anong agenda? Ayan Ano agenda nyo? Anong pinag-usapan nyo dyan? Ayan sinulat mismo ni RJ Nieto, Thinking Pinoy. Electoral protest, impeachment cases, yun yung, di ba may tumutunog na impeachment case ng laban kay Lenny, saka yung RevGov na alam nyo, may panawagan ng RevGov niyan, 2017. So yan ang dahilan kung bakit kami nagkita at pinakilala ni Franco Mabanta sa pamilyang Araneta Marcos. Yes. Dahil nangangailangan sila ng tulong, okay? Sila ang nangangailangan ng tulong para maiparating sa publiko ang kanilang side tungkol sa electoral protest nila laban kay Vice President Lenny Robredo. Okay. Totoo yan, Ma'am Shi, di ba? Kasi nung panahon na yan, tae ang tingin ng mainstream media sa pamilyang walang sumusuporta sa kanila. At well, sige, alam naman ng tao na isa ako talaga sa talagang nakikipaglaban sa kanila. So, kayo, di ba, miniting kayo ng 2017, yun nga, dyan sa, para labanan nga itong electoral protest na ito. So, eto Sas, ano tong next? Okay na ba tayo dyan sa susunod? Huwag muna tayo dyan. Kasi, ano tayo, Ma'am Shin? Magja-jump muna tayo ng annex, no? Punta tayo ng Annex 9. Okay? Okay. Yung